Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kakwento. Maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Naniniwala ba kayo na ang isang maliit na butil ng kabaitan ay kayang diligan ang isang tuyot na hardin ng pag-asa? Na sa isang iglap, pwedeng magtagpo ang mga landas na hindi mo inaasahan para baguhin ang lahat? Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakadakilang himala ay madalas na nagsisimula sa pinakasimpleng gawa ng pagmamalasakit. Ito ang kwento ni Alonsina, ni Hiraya, at ng isang pag-ibig na susubukin ng tadhana. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng hapon sa barangay Kislap, Diwa. Kasunod nito ang biglaang pagbuhos ng ulan. Tila ibinubuhos ng langit ang lahat ng kanyang kalungkutan. Para sa karamihan, ito'y hudyat para sumilong. Ngunit para kay Alonsina o Sina, gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ang tunog na yon ay naghatid ng kakaibang kaba. Agad na napalingon si Sina mula sa kanyang maliit na lugawan, ang sinag ng pag-asa, at hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na anino. At doon, sa kabilang kanto, nakita niya ito. Nakatayo sa ilalim ng sirang silong ng isang tindahan, nanginginig at yakap-yakap ang sarili, ay ang 6 na taong gulang na si Hiraya. Ang mumunting paa nito ay walang sapin, at ang manipis niyang damit ay nagsisimula ng mabasa ng ambon. Diyos ko, ang batang ito. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Sina ang kanyang pwesto. Hinablot niya ang nag-iisang payong na sandalan niya sa mga araw na ganito, at mabilis na tinahak ang maikling distansya sa pagitan nila. Hiraya, tawag niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng bata sa gitna ng malakas na ulan. Lumingon ang bata at sa isang iglap, ang bakas ng takot sa mukha nito ay napalitan ng mumunting ng ngiti. Ate Sina. Inilapit ni Sina ang payong para takpan silang dalawa, kahit pa nababasa na ang kalahati ng kanyang katawan. Bakit ka nandyan? Basang-basa ka na, sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ng bata na medyo mamasa-masa. Hinihintay ko lang po tumila para makakuha ng lugaw sa inyo, sagot ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. Isang kirot ang naramdaman ni Sina sa kanyang dibdib. Halika rito, munting prinsipe, sabi niya sa malambing na boses. May mainit akong lugaw na naghihintay sa'yo. Huwag kang mag-alala, sagot ko na. Sabay silang naglakad pabalik sa sinag ng pag-asa lugawan. Inupo ni Sina si Hiraya sa isang maliit na bangko at agad na nagsandok ng mainit na lugaw. Nilagyan niya ito ng maraming sahog, itlog, chicharon, at toasted garlic. Alam niyang ito na marahil ang magiging unang tunay na pagkain ng bata sa buong araw. Habang kumakain si Hiraya, tahimik lang siyang pinapanood ni Sina. Sa loob ng ilang buwan, ang batang ito na ang naging sentro ng kanyang mundo. Ang batang nakatira, kasama ang kanyang may sakit na ina, sa isang abandonadong gusali sa dulo ng kanilang kalye. Ang lugar na tinatawag nilang ang tahanan ng mga pangarap na kinalimutan. Nang matapos kumain si Hiraya, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at medyo lanta ng bulaklak na ligaw. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Bayad ko po, Ate Sina. Ngumiti si Sina, isang nangiting may bahid ng lungkot. Tinanggap niya ang bulaklak na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Salamat dito, Hiraya. Ang ganda-ganda. Bago umalis, buong pagmamalaking ipinakita ni Hiraya ang isang bagay na nakasabit sa kanyang leeg sa pamamagitan ng isang luma ng tali. Isang medalyon na pilak, hugis kalahating buwan. Makintab ito sa kabila ng pagkaluma, ngunit halatang hindi nabubuksan. Ito po ang kayamanan ko, Ate Sina, sabi ng bata. Bigay po ng nanay ko, sabi niya,
Galing daw po ito sa tatay ko, para daw po maalala ko siya palagi. Hinawakan ni Sina ang malamig na metal. May kakaibang bigat ito, hindi lang sa pisikal na anyo, kundi maging sa mga kwentong tila itinatago nito. Nasaan na pala ang tatay mo? Tanong niya nang may pag-iingat. Nagkibit balikat si Hiraya. Hindi ko po alam, pero sabi ni nanay, babalik din daw po siya balang araw. Tumangulang si Sina, ayaw nang magtanong pa. Sige po Ate Sina, kailangan ko na pong umuwi, sabi ni Hiraya. Kasi po si nanay, masama na naman po ang pakiramdam niya. Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Sina. Alam niya kung anong ibig sabihin yon. Gusto mo bang samahan kita? Umiling si Hiraya. Kaya ko na po. Dadalhan ko po siya ng tubig. Pinanood ni Sina ang papalayong anyo ng bata. Dala-dala ang isang maliit na supot ng biskwit na palihim niyang isinilid sa bulsa nito. Sinundan niya ng tingin ang pagpasok nito sa madilim na pasukan ng abandonadong gusali. Napabuntong hininga na lang siya hanggang kailan kaya nila kakayanin. Nang mag-umpisa na siyang magligpit ng kanyang mga gamit para isara ang pwesto, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang itim at eleganteng kotse, isang modelong hindi mo kailanman makikita sa isang lugar tulad ng kislap diwa ang dahan-dahang bumabagtas sa kanilang eskinita. Tila may hinahanap. Napakunot ang noo ni Sina. Marahil ay naligaw lang ito. Ngunit nang ang sasakyan ay huminto sa tapat ng madilim na gusali kung saan pumasok si Hiraya, ang mga ilaw nito ay tumutok mismo sa pasukan. Para itong isang spotlight sa isang entablado ng trahedya. At sa hindi malamang dahilan, isang kaba ang biglang dumagan sa dibdib ni Sina. Isang pakiramdam na may paparating. Isang bagay na babago sa lahat. Kung ang ulan sa barangay Kislap Diwa ay nangangahulugang putik at baha, sa tuktok ng De Leon Tower, ito ay isang panoorin. Isang gumagalaw na obra maestra sa likod ng floor-to-ceiling na salamin ng opisina ni Silvan De Leon. Nakatayo siya roon, suot ang isang mamahaling Italian suit, ngunit ang kanyang tindig ay hindi nagpapakita ng kapangyarihan. Bagkus, pagod. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa naglalakihang mga gusali o sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng sumindi. Ang kanyang atensyon ay nasa isang bagay na hawak niya. Isang luma at kupas na litrato. Doon, nakangiti ang isang dalagang may pinakamaliwanag na mga mata na nakita niya sa buong buhay niya. Ang buhok nito'y hinahangin at ang tawa nito'y tila naririnig pa rin niya hanggang ngayon. Amaranta. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang mukha sa litrato. 7 taon. 7 taon na ang lumipas, ngunit ang sakit ng kanyang pagkawala ay sariwa pa rin. Parang kahapon lang nangyari. Bawat araw, ang imahe niya ang nagsisilbing paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at ng kanyang pinakamatinding kaduwagan. Diyos ko, Amaranta, nasaan ka na? Ang maras na tunog ng kanyang private line ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Alam na niya kung sino iyon bago pa man niya sagutin. Tanging isang tao lang ang may lakas ng loob na gambalain siya ng ganito. Hello? Sagot niya. Ang boses ay walang emosyon. Silvan! Ang boses sa kabilang linya ay malamig at matigas, parang yelo. Nasa opisina ka pa pala. Akala ko'y nagliliwaliw ka na naman sa mga eskinita ng syudad na ito. Napapikit si Silvan, si Doña Isidra de Leon, ang kanyang ina, ang reyna, ang arkitekto ng kanyang gintong hawla. May kailangan po ba kayo, Ina? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo, gusto kong itigil mo na ang kahibangan na yan, diretsang sabi ni Doña Isidra. Ang aking mga tauhan ay nagsabing muli mong binuhay ang paghahanap sa babaeng iyon. Ramdam ni Silvan ang pagigting ng kanyang panga. Wala po kayong pakialam sa mga personal kong gawain. Isang sarkastikong tawa ang narinig niya.
Personal? Sylvan, walang personal sa isang De Leon. Bawat kilos mo ay nakakabit sa pangalan ng pamilyang ito. At ang babaeng yan ay isang mantsa na matagal na nating binura. Kailan mo ba titigilan ang paghahanap sa isang multo? Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi siya multo sa akin. Hindi na napigilan ni Sylvan na itaas ang kanyang boses. Talaga ba? Kung gayon, nasaan siya? 7 taon mo na siyang hinahanap. Baka naman napagtanto na rin niya na wala siyang lugar sa mundo natin at nagtago na lang habang buhay. Walang awang sabi ng Donya. Huwag mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang walang kabuluhang alaala. Hindi na sumagot si Sylvan. Sa halip, ibinaba niya ang telepono. Napasandal siya sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Tama ang kanyang ina. Paano mo hahanapin ang isang taong tila nilamon na ng syudad, ngunit hindi siya pwedeng sumuko? Hindi ngayon. Muli niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng isa pang numero. Montemayor, sabi niya nang may sumagot. Gusto kong doblehin ang effort. Triplehin. Gamitin niyo lahat ng koneksyon niyo. Pero sir, halos lahat ng lugar ay napuntahan na natin. Sagot ng imbestigador. Hindi sapat, sigaw ni Sylvan. Hanapin ninyo siya. Bawat sulok ng syudad na ito, bawat dampa, bawat gusali, wala akong pakialam. Hanapin niyo siya. Ibinaba niya ang telepono at muling tumingin sa bintana. Ang ulan ay lumalakas. Ginagawang malabo ang lahat sa labas. Tulad ng kanyang pag-asa, lumipas pa ang 1 oras ng paghihintay. Nang halos talikuran na niya ang lahat para sa araw na yon, muling tumunog ang kanyang telepono. Numero ni Montemayor. Mabilis niya itong sinagot. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Anong balita? Sir, nagsimula ang imbestigador. May pag-aalinlangan sa boses. Hindi pa kami sigurado pero meron kaming posibleng lead. Napatayo si Sylvan. Ano yon? Saan? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago ito nagsalita muli. Sa isang lugar na tinatawag na Barangay Kislap Diwa. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na si Sina. Ngunit ang kanyang maagang pagbangon ay hindi dahil sa paghahanda ng paninda. Isang malakas na kalabog sa kanyang pinto ang gumising sa kanya. Kasunod ang isang tinig na puno ng pag-iyak at takot. Ate Sina, tulong! Si Nanay! Iyon si Hiraya. Sa isang iglap, napatalon si Sina mula sa kanyang higaan. Hindi na siya nag-abalang magsuklay o maghilamos. Ang tanging suot niya ay ang luma niyang pambahay na damit nang buksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang umiiyak na bata. Anong nangyari, Hiraya? Tanong ni Sina. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ng bata. Si Nanay po, ayaw niya pong gumising. Humahagulgol na sagot ni Hiraya. Mainit na mainit po siya, pero hindi po siya gumagalaw. Ang bawat salita ng bata ay parang punyal na tumatagos sa puso ni Sina. Sige, tahan na. Puntahan natin siya. Hinila ni Hiraya si Sina. Ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit. Mabilis. Mas mabilis pa. Ito ang isinisigaw ng isip ni Sina habang tinatahak nila ang maputik na daan patungo sa tahanan ng mga pangarap na kinalimutan. Ito ang unang beses na papasok si Sina sa loob. Mula sa labas, mukha lang itong isang kalansay ng gusali. Ngunit sa loob, mas malala pa pala. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa kanya. Umakyat sila sa isang madilim at makitid na hagdanan hanggang sa marating nila ang isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag. At doon, nasaksihan ni Sina ang isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Sa isang sulok, sa ibabaw ng manipis na karton na nagsisilbing higaan, nakahiga si Amarantha. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga labi ay tuyot, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Nang dampiin ni Sina ang kanyang noo,
Halos mapaso siya sa tindi ng lagnat nito. Hindi ito maganda. Hiraya, bantayan mo ang nanay mo. Huwag kang aalis sa tabi niya, ha? Babalik ako agad, sabi ni Sina sa nanginginig na boses. Tumangulang ang bata, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumakbo si Sina. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan. Dumiretso siya sa kanyang tinutuluyan at kinuha ang isang maliit na lata kung saan niya itinatago ang lahat ng kanyang naipon. Ang perang dapat sanay para sa kanyang pag-aaral kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon. Ngunit wala nang mas mahalaga ngayon kaysa sa buhay ng ina ni Hiraya. Binili niya ang lahat ng kailangan, gamot na pampababa ng lagnat, bimpo, alkohol at ilang pagkain. Pagbalik niya, agad niyang inasikaso si Amarantha. Pinunasan niya ng maligamgam na tubig ang buong katawan nito. Pilit na pinapainom ng gamot kahit pa nahihirapan itong lumunok. Lumipas ang maghapon na ganoon ang kanilang kalagayan. Si Sina ay hindi umalis sa tabi ni Amarantha, habang si Hiraya naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Mahigpit na yakap ang kanyang medalyon na pilak. Nang dumating ang gabi, sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Amarantha. Ngunit ang mga mata nito ay nakapikit pa rin at ang boses nito ay tila galing sa ibang lugar. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Sina. Silvan, bulong nito. Napatingin si Sina. Sino si Silvan? Kasalanan ng ina mo. Patuloy ni Amarantha. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit. Ang leon na yon. Ang demonyong leon na yon. Leon? Anong leon ang sinasabi niya? Nananaginip lang siguro siya, naisip ni Sina. Ngunit muling nagsalita si Amarantha at sa pagkakataong ito, may tumulong luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Huwag mong kunin ang anak ko. Akin lang si Hiraya. Huwag. Pagkatapos noon, muli siyang natahimik. Naiwang tulala si Sina. Ang mga salitang yon ay umuukit sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng yon? Dahil sa pagod, hindi na malaya ni Sina na nakaidlip na pala siya sa sahig, katabi ng higaan ni Amarantha. Kinaumagahan, nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Agad niyang sinuri si Amarantha. Medyo bumaba na ang lagnat nito, ngunit mahina pa rin ito. Alam niyang kailangan niyang magbukas ng kanyang lugawan para may pambili ulit siya ng gamot at pagkain. Kaya't pagkatapos niyang ihanda ang almusal para kay Hiraya, nagpaalam siya sandali. Habang nagsasandok siya ng lugaw para sa isang customer, isang pamilyar na sasakyan ang muling nakita ng kanyang mga mata. Ang itim na kotse mula noong nakaraang gabi. Ngunit ngayon, huminto ito sa kanto ng kanilang eskinita. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba ang isang lalaking hindi mo aakalaing tatapak sa isang lugar na tulad ng kislap diwa. Matangkad, nakasuot ng mamahaling business suit at may itsurang tila hinulma ng isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghahanap, puno ng desperasyon. Nilibot ng lalaki ang kanyang tingin sa paligid, bawat sulok, bawat mukha. Tila may hinahanap siyang isang bagay o isang tao na matagal nang nawala sa kanya. At ang puso ni Sina, sa hindi malamang dahilan, ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Hindi na natiis ni Silvan ang paghihintay sa loob ng kotse. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila nang uuyam sa kanyang pagkainip. Hintayin niyo ako dito, utos niya sa kanyang driver. At bago pa man ito makasagot, bumaba na siya ng sasakyan. Agad na sumalubong sa kanya ang realidad ng barangay Kislap Diwa. Ang kanyang makintab na leather shoes ay nabahira ng putik. Ang amoy ng mamahalin niyang pabango ay hinaluan ng amoy ng basang lupa at usok mula sa mga nag-iihaw sa kanto. Hindi ito ang kanyang mundo.
Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman niyang malapit na siya. Malapit na siya sa sagot. Mula sa kanyang pwesto, pinanood ni Sina ang paglapit ng estranghero. Bawat hakbang nito ay may bigat, may awtoridad. Ngunit sa mga mata nito, may nakikita siyang isang bagay na pamilyar sa kanya. Isang malalim na kalungkutan. Naramdaman niya ang paghawak ni Hiraya sa laylayan ng kanyang damit. Isang kilos ng paghingi ng proteksyon. Bilang tugon, bahagya niyang hinila si Hiraya palapit sa kanya na tila isang inahing manok na nagbabantay sa kanyang sisiw. Sino ang lalaking ito at ano ang kailangan niya sa kanilang lugar? At tulad ng isang eksena sa pelikula, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napamura si Silvan sa kanyang isip. Wala siyang dalang payong, wala siyang masisilungan, maliban sa isang maliit na tindahan ng lugaw sa kanyang harapan. Ang sinag ng Pag-asa Lugawan. Wala sa loob, naglakad siya patungo rito. Ang tanging hangad ay ang sumilong. At doon, sa ilalim ng maliit na bubong ng lugawan, nagtama ang kanilang mga mundo. Nakita niya ang babaeng may mapanuring mga mata, si Sina. At sa tabi nito, isang batang lalaki na may hawak na maliit na laruang gawa sa tansan. Isang ordinaryong bata. Iyon ang una niyang naisip. Ngunit bigla, isang kislap ng pilak ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bagay na kumikinang sa dibdib ng bata sa tuwing gumagalaw ito. At ang mundo ni Silvan de Leon ay biglang huminto. Ang ingay ng ulan, ang sigawan ng mga tao, ang amoy ng lugaw. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang medalyon na nakasabit sa leeg ni Hiraya. Ang kalahating buwan. Ang kalahating buwan na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kalahating buwan na ipinangako niyang hahanapin ang kanyang kabiyak kahit saan man sila mapadpad. Hindi maaari ito. Saan? Nagsimulang magsalita si Silvan, ngunit ang kanyang boses ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang pinag-ingatang composure, ang kanyang maskara ng isang de Leon, lahat ay gumuho sa isang iglap. Mula sa pananaw ni Sina, nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ng lalaki. Ang dating seryosong ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla, ng hindi makapaniwalang saya, at ng matinding sakit, lahat ng sabay-sabay. Tila nakakita ito ng isang multo. Bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng isang lumang kwintas? Dahan-dahan, lumuhod si Silvan sa maputik na sahig. Hindi na inalintana ang kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang mga mata na ngayon ay nagsisimula ng mamasa ay nakatitig lamang kay Hiraya. Inangat niya ang isang nanginginig na kamay, tila natatakot na baka sa isang pagpikit niya'y maglaho ang lahat. Saan? Saan mo nakuha ang kwintas na yan, bata? Tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng emosyon. Napatingin si Hiraya kay Sina na tila humihingi ng permiso. Tumango si Sina kahit pa siya mismo ay naguguluhan. Tumingin si Hiraya pabalik sa lalaki at sumagot ng may inosenteng nangiti sa kanyang mga labi. Bigay po ng nanay ko. Sabi niya, galing daw po ito sa tatay ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Silvan. Ang huling piraso ng palaisipan. Ang kumpirmasyong matagal na niyang hinihintay. Nag-angat siya ng tingin kay Sina. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng desperasyon at nagmamakaawang pag-asa. Nasaan ang nanay niya? Parang isang panaginip, isang mabagal at nakakabangungot na panaginip. Iyon ang nararamdaman ni Sina habang tinatahak nila ang daan pabalik sa abandonadong gusali. Ang lalaking nagpakilalang si Silvan ay nasa likod niya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Si Hiraya naman ay nasa pagitan nilang dalawa. Ang isang kamay ay hawak ni Sina. Ang isa naman ay nahihiyang hinawakan ng lalaki. Hindi maintindihan ni Sina ang nangyayari. Ang tanging alam niya
ay may isang malaking sikreto na malapit nang mabuksan at siya, isang hamak na tindera ng lugaw, ay nasa gitna ng lahat. Pagdating nila sa pinto ng kwarto ni Amaranta, huminto si Sylvan. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob para harapin kung ano man ang nasa loob. "Nanay, may bisita po tayo," mahinang sabi ni Hiraya habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Nakatayo na si Amaranta mula sa pagkakahiga, nakasandal sa pader. Medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam kumpara kahapon. Ngunit ang kanyang mukha ay pagod pa rin, ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Sino yan, anak?" tanong niya. Ang boses ay mahina. At pagkatapos, pumasok si Sylvan. Sa isang iglap, ang oras ay tumigil para sa kanilang dalawa. Para kay Sylvan, ang pagkakita kay Amaranta sa ganoong kalagayan ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng dati puno ng buhay at tawa, ngayon ay isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Ang balat nito'y naninilaw, ang mga braso'y napakapayat. Ang sakit na makita siyang ganito. "Ama," iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang pabulong na pagsusumamo. Para kay Amaranta, ang pagkakita kay Sylvan ay parang pagkakita sa isang multo. Isang multo na 7 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Isang multo na nag-iwan sa kanya ng isang basag na puso at isang buhay na puno ng pagdurusa. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng isang damdaming mas matindi pa sa galit, poot. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Amaranta. Ang bawat salita ay may diin at lamig. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay walang buhay, ay biglang nag-apoy. "Ama, magpapaliwanag ako." Nagsimulang maglakad si Sylvan palapit. "Huwag kang lalapit!" sigaw ni Amaranta at sa pag-angat ng kanyang kamay, isang bagay ang lumipad patungo kay Sylvan. Ang nag-iisang baso sa kanilang kwarto. Nagkabasag-basag ito sa pader, ilang pulgada lang mula sa mukha ni Sylvan, ngunit hindi siya natinag. "Umalis ka!" Patuloy na sigaw ni Amaranta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Manloloko! Sinungaling! Pagkatapos ng 7 taon, ngayon ka lang magpapakita? Anong karapatan mong bumalik dito?" Napatakip ng bibig si Sina, habang si Hiraya naman ay napakapit sa kanyang binti, takot na takot sa nakikita. "Patawarin mo ako, Ama! Patawarin mo ako!" Paulit-ulit na sabi ni Sylvan. Ang kanyang mga mata ay lumuluhana. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Amaranta. "Huwag mo akong hahawakan!" bawi ni Amaranta sa kanyang kamay na parang napapaso. "Bumalik ka ba para kunin ang anak ko? Yun ba ang gusto mo? Dahil kung oo, Sylvan, magkakamatayan muna tayo." Hindi yun ang dahilan ko. Kung gayon, umalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Nabuhay kami nang wala ka sa loob ng 7 taon. Kaya naming mabuhay nang wala ka. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa pagkatao ni Sylvan. Alam niyang deserve niya ang lahat ng ito. Ngunit ang makita ang pagdurusa sa mga mata ni Amaranta, bigla, napahawak si Amaranta sa kanyang dibdib. Isang malakas na ubo ang kumawala sa kanya. Isang ubong tila hindi na matatapos. Ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang paghinga ay naging hirap na hirap. "Nanay!" sigaw ni Hiraya. Agad na lumapit si Sina. "Amaranta, huminahon ka." Ngunit huli na ang lahat. Ang mga mata ni Amaranta ay pumuti at ang kanyang katawan ay nawalan ng lakas. Bumagsak pasulong. Sinalo siya ni Sina, ngunit ang bigat ay hindi niya kinaya. Bago pa sila bumagsak sa sahig, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanilang dalawa. Si Sylvan, yakap niya ngayon ang walang malay na katawan ni Amaranta, ang babaeng pinakamamahal niya,
ang babaeng sinira niya. Ang kanyang mukha ay nabalot ng purong takot at pagkasindak. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, puno ng sakit at desperasyon. Ngayon din. Ang malamig at maputing pasilyo ng ospital ay isang malaking kontraste sa madilim at maruming gusali kung saan sila nanggaling. Para kay Sina, ang lahat ay tila gumagalaw ng napakabilis. Ang mga nurse na nagtatakbuhan, ang mga doktor na nagsisigawan ng mga medical terms na hindi niya maintindihan, at ang paulit-ulit na tunog ng mga makina. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, si Sylvan ang naging sentro ng kalmaduhan. Mula sa pagbuhat kay Amarantha, papasok sa emergency room hanggang sa pakikipag-usap sa mga doktor, siya ang umako ng lahat. Isang tawag lang sa telepono at ang pinakamagagaling na espesyalista ng ospital ay dumating. Isang pag-abot lang ng isang itim na credit card at ang lahat ng pinansyal na alalahanin ay naglaho. Pinapanood ni Sina ang lahat ng ito mula sa isang sulok habang yakap-yakap niya si Hiraya na kanina patahimik na umiiyak. Ibang mundo. Talagang galing sa ibang mundo ang lalaking ito. Pagkalipas ng halos 2 oras, lumabas ang isang doktor mula sa ER. "Mr. De Leon," agad na tumayo si Sylvan. "Ako po, Doc. Kumusta po siya?" "Na-stabilize na po namin ang kanyang condition for now," paliwanag ng doktor. "Pero I have to be frank with you, Mr. De Leon. Your wife's condition is critical. Parehong kidney niya ay nasa end-stage renal failure. Matagal na itong problema at lumala na ng husto dahil sa kakulangan sa gamot at tamang pangangalaga." Napaupo si Sylvan. Ang mga salita ng doktor ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang ulo. "Asawa ko." "My wife." Ang sarap pakinggan, ngunit kasabay nito ang matinding sakit. "Ano po ang kailangan nating gawin?" Nanginginig na tanong ni Sylvan. "She needs dialysis immediately, 3 times a week. Pero this is just a temporary solution. Ang tanging makakapagligtas sa buhay niya sa puntong ito ay isang kidney transplant." Kidney transplant, ang presyo ng pag-asa. Tumango si Sylvan. "Gawin niyo po ang lahat. Lahat. Babayaran ko. Kahit magkano." Pagkatapos ng usapan, inilipat si Amarantha sa isang private room. Isang kwartong mas malaki at mas malinis pa kaysa sa buong tinutuluyan ni Sina. Naupo si Sylvan sa isang silya sa labas ng kwarto na pasabunot sa sariling buhok. Kasalanan niya. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Kung hindi lang siya naging duwag noon, naramdaman niya ang isang magaang pagtapik sa kanyang balikat. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Sina, hawak ang 2 baso ng kape. "Kape!" Alok ni Sina. "Mukhang kailangan mo to." Kinuha ni Sylvan ang baso. "Salamat." Naupo si Sina sa tabi niya, habang si Hiraya naman ay nakatulog na sa mga upuan sa di-kalayuan. "Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa kanila." Nagsimulang magsalita si Sylvan, ang tingin ay nasa sahig. "Kung wala ka, baka..." Hindi na niya itinuloy. "Wala yon," sagot ni Sina. "Mahal ko ang batang yon." Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Sina. "Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon ka lang bumalik?" Ang tanong na yon. Ang tanong na alam ni Sylvan na darating. Huminga siya ng malalim. "It's a long story, Sina. Isang kwentong puno ng pagkakamali. Mga pagkakamali ko." Tinitigan siya ni Sina. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakikita niya ang pagsisisi, ngunit may parte pa rin sa kanya na nag-aalinlangan. May kulang pa sa kwento. Ang mahalaga ngayon ay gumaling si Amarantha. Pag-iiba ni Sina ng usapan. Tumango si Sylvan. "Oo, at gagawin ko ang lahat para mangyari iyon." Muli silang natahimik, bawat isa ay abala sa sari-sariling iniisip. Ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang pag-ubo ni Hiraya sa kanyang pagkakatulog
at ang malayong tunog ng sirena ng ambulansya. Isang tunog ng pag-asa para sa iba, ngunit para sa kanila, isang paalala ng kung gaano kabilis maaaring magbago ang lahat. Bigla, bumukas ang pinto ng kwarto ni Amarantha at lumabas ang isang nurse, ngunit hindi ito nakatingin sa kanila. Ang tingin nito ay nasa dulo ng pasilyo. "Excuse me po," sabi ng nurse. "May bisita po kayo. Galing sa pamilya De Leon." Napakunot ang noo ni Sylvan. Wala akong sinabihang ibang tao, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang anino ang tumakip sa kanilang kinauupuan. Isang presensyang malamig at mabigat. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sylvan at doon, nakatayo sa kanilang harapan, suot ang isang eleganteng itim na bestida at mga perlas, ay isang babaeng may matalim na tingin at ekspresyong hindi mababakasan ng kahit anong emosyon. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang makeup ay walang kamali-mali. Ang kanyang ina, si Doña Isidra de Leon, ang reyna, ang leon, ang demonyo mula sa mga panaginip ni Amarantha. Ang pagdating ni Doña Isidra ay parang isang biglaang pagbaba ng temperatura sa buong pasilyo. Ang dating tahimik na paghihintay ay napalitan ng isang mabigat at nakakasukang tensyon. Ang mga mata ng Donya ay hindi man lang tumingin kay Sylvan. Sa halip, ang matalim nitong tingin ay direktang nakatuon kay Sina. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halatang pagkasuklam sa kanyang simpleng kasuotan at itsura. Para kay Doña Isidra, si Sina ang problema. Isang bagong balakid, isang bagong hamak na babae na sumusubok umakyat sa tore ng mga De Leon. Naglakad ito palapit kay Sina. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa sahig. Huminto ito sa kanyang harapan. Mula sa kanyang Hermes na bag, kumuha ito ng isang checkbook at isang Montblanc fountain pen. "Magkano?" Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ng Donya. Malamig, walang emosyon. Parang isang negosyanteng nakikipagtawaran sa palengke. Napakunot ang noo ni Sina. "Po? Bingi ka ba?" sabi ni Doña Isidra. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. "Sabi ko, magkano? Sabihin mo ang presyo mo para iwanan mo ang anak ko at lumayo na kayo sa buhay namin." Ngayon, naintindihan na ni Sina. Sa tingin ng Donya, siya ang bagong kalaguyo ni Sylvan. Isang manggagamit, isang gold digger, isang tawa, isang tawang puno ng insulto at pait ang kumawala sa bibig ni Sina. Hindi niya napigilan. Ang pagtawang yon ay ikinagulat ni Doña Isidra. Hindi siya sanay na sinasagot ng ganito. "May nakakatawa ba, Hija?" "Opo." Matapang na sagot ni Sina. Tumayo siya para maging magkapantay sila ng tingin. "Nakakatawa po kayo. Nakakatawa po na ang tingin nyo sa lahat ng tao ay nabibili ng pera." Nag-aalab na ang mga mata ni Doña Isidra sa galit. Sumulat siya ng figura sa tseke at marahas itong inabot kay Sina. "1,000,000. Sapat na ba yan para mawala ka sa paningin ko?" Tiningnan ni Sina ang tseke. 1,000,000 piso. Sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Sapat na para makapag-aral siya. Sapat na para hindi na siya muling magtinda ng lugaw. Ngunit dahan-dahan, kinuha niya ito. At sa harap mismo ng hindi makapaniwalang mga mata ni Doña Isidra, pinunit niya ito sa gitna. "Hindi nabibili ang dignidad. Ginang," sabi ni Sina. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng paninindigan. "At lalong hindi nabibili ang pagmamalasakit. Walang hiya ka? Ina, tama na." Isang sigaw ang bumasag sa kanilang komprontasyon. Si Sylvan. Tumayo na siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na ngayon lang nakita ni Sina. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Sylvan sa kanyang ina. "Sinusubukan kong ayusin ang gulo na nilikha mo," sagot ni Doña Isidra. "Sino na naman yan, Sylvan? Hindi ka pa ba natututo? Wala kang alam sa mga nangyayari," sabi ni Sylvan. Humarang siya sa pagitan ng kanyang ina at ni Sina. "Umuwi ka na."
Hindi ako aalis hanggat hindi natin ito natatapos, giit ng Donya. Pagkatapos, ang tingin niya ay napunta sa pinto ng private room. Sa salamin nito, nakikita ang anino ni Amarantha na nakahiga. Nandyan ba sa loob ang babaeng yan? Huwag mo siyang tatawagin ng ganyan, babala ni Sylvan. Ngunit hindi nakinig si Doña Isidra. Naglakad siya palapit sa pinto. Tila isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Sumilip siya sa maliit na salamin ng pinto. Isang ngisi, isang nangising puno ng tagumpay at pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan mo nga naman, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa ni Sylvan. Ganyan pala ang itsura ng isang basahan. Kawawa naman. Mukhang hindi naging maganda ang buhay sa kanya nang iwanan mo siya. Iyon na ang huling patak. Sinabi ko nang tama na, sigaw ni Sylvan. Hinila niya ang braso ng kanyang ina palayo sa pinto. Dinala niya ito sa gitna ng pasilyo kung saan hindi sila maririnig mula sa loob ng kwarto. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Hinarap siya ni Doña Isidra, ang mga matay nag-aapoy na sa galit. At anong karapatan niya? Ang babaeng yan ang sisira sa pangalan natin, Sylvan, ang bunga ng inyong kahibangan. Ang tingin niya ay napunta kay Hiraya na ngayon ay gising na at takot na nakatingin sa kanila. At ang batang yan, hindi ko kailanman kikilalanin ang isang bastardo bilang apo ko. Huwag mong idamay ang bata dito. Bakit hindi? Siya ang buhay na ebidensya ng iyong katangahan. Akala ko ba ay tapos na tayo dito? Akala ko ba ay naiintindihan mo na ang iyong responsibilidad sa pamilyang ito? Ang responsibilidad ko ay na pamilya ko, giit ni Sylvan. Ang boses niya ay nanginginig na. At ang pamilya ko ay nahaloob ng kwartong iyan. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sylvan. Natahimik ang lahat. Maging si Sina ay napahawak sa kanyang bibig sa pagkabigla. Hinawakan ni Sylvan ang kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi makapaniwalang katotohanan na sa kabila ng lahat, handa pa rin siyang saktan ng sarili niyang ina. Huminga ng malalim si Doña Isidra, inaayos ang kanyang sarili na tila walang nangyari. Tiningnan niya si Sylvan ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Pumili ka, Sylvan. Ano? Sinabi ko, pumili ka. Ulit niya. Ang pamilyang ito, ang pangalang De Leon, ang lahat ng yaman at kapangyarihan na kaakibat nito, o ang babaeng hamak na yan at ang kanyang bastardo. Tumingin si Doña Isidra kay Sina, pagkatapos ay kay Hiraya at muli kay Sylvan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pareho. Oras na para mamili at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo anuman ang magiging desisyon mo. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Naglakad siya palayo nang may taas noo na parang isang reynang nag-iwan ng isang hatol na kamatayan. Naiwan si Sylvan na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang sakit ng sampal ay wala-wala kumpara sa bigat ng pagpili na iniwan sa kanyang mga kamay. Ang kanyang nakaraan o ang kanyang hinaharap, ang kanyang pangalan o ang kanyang puso. Naiwan si Sylvan sa pasilyo. Ang pisngi niya ay namumula pa rin sa sakit ng sampal ng kanyang ina. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay higit pa roon. Pumili ka. Ang mga salita ni Doña Isidra ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Noon pumili siya at pinili niya ang maling landas. Pinili niya ang takot. Pinili niya ang kaduwagan. Pero ngayon, tapos na ang pagiging duwag. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at dahan-dahang pinihit ang seradura ng pinto ng kwarto ni Amarantha. Pagpasok niya, nakita niyang gising na ito. Nakatingin ito sa bintana, ngunit ang mga matay malayo ang tinatanaw. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, isang malamig na pader ang muling bumalot sa anyo nito. Ano na naman? Tanong ni Amarantha. Hindi man lang siya tinitingnan.
Kung nandito ka para makiusap na naman, umalis ka na lang. Hindi nagsalita si Sylvan. Sa halip kumuha siya ng isang upuan at naupo sa tabi ng kanyang kama. Noong gabing umalis ako, nagsimula si Sylvan. Ang boses ay mahina at nanginginig. Hindi iyon dahil sa hindi na kita mahal. Sa wakas, lumingon si Amarantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at sakit. Talaga? Kung gayon, bakit Sylvan? Bakit mo ako iniwan nang walang kahit isang salita? Napayuko si Sylvan. Ito na, ang katotohanang 7 taon niyang itinago. Pinuntahan ako ng ina ko. Pagpapatuloy niya. Nalaman niya ang tungkol sa atin. Nalaman niya ang tungkol sa plano nating pagtanan. Flashback. Sa isang marangyang sala, isang batang Sylvan ang nakaluhod sa sahig. Umiiyak habang nakatingin sa kanyang ina, si Doña Isidra, na nakatayo na parang isang rey ng yelo. Hindi mo itutuloy ang kahibangan na ito, Sylvan. Hindi mo dudungisan ang pangalan ng mga De Leon dahil sa isang hamak na probinsyana. Mahal ko siya, ina. Mahal na mahal. Pag-ibig? Walang maitutulong ang pag-ibig sa pamilyang ito. Mamili ka, Sylvan. Siya o kami. Pinapili niya ako. Sabi ni Sylvan, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. At nang sinabi kong ikaw ang pipiliin ko, doon niya ginamit ang kanyang huling alas. Tumingin siya kay Amarantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang pamilya mo sa probinsya, ama. Ang mga magulang mo. Ang mga kapatid mo. Sinabi niya, sisirain niya sila. Patatanggalan niya ng trabaho ang tatay mo. Pababagsakin niya ang maliit ninyong bukirin. Gagamitin niya ang lahat ng pera at kapangyarihan niya para siguraduhing maghihirap sila habang buhay. Flashback. Subukan mong suwayin ako, Sylvan, sabi ni Doña Isidra. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. At ipaparanas ko sa pamilya ng babaeng iyon ang impyerno sa lupa. Maniwala ka sa akin. Kaya kong gawin. Naduwag ako, Amarantha. Hagulgol ni Sylvan habang hinahawakan ang kamay ni Amarantha. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Natakot ako. Para sa kanila, kaya't pumayag ako. Pumayag akong umalis, mag-aral sa ibang bansa at iwanan ka. Sa pag-aakalang yon ang tamang paraan para protektahan ka. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan, Amarantha. Patawarin mo ako. Tahimik lang si Amarantha. Ngunit ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan itong gumuho. Ang galit ay napalitan ng pagkaunawa. Ang puot ay napalitan ng awa. Umiiyak na rin siya ngayon. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang dalawa. Para sa pag-ibig na sinira ng pera at kapangyarihan. Para sa 2 taong naging biktima ng isang malupit na tadhana. Samantala, sa labas, sa pasilyo, sinusubukan ni Sina na libangin si Hiraya. Tingnan mo, Hiraya, ang ganda ng kwintas mo, lalo na kapag natatamaan ng ilaw, sabi ni Sina habang malambing na hinahawakan ang medalyon. Opo, Ate Sina, sana po mabuksan ko na 'to balang araw, sagot ng bata. Bakit hindi natin subukan ulit? Alok ni Sina. Ibinigay sa kanya ni Hiraya ang medalyon. Pinaglaruan ito ni Sina sa kanyang mga daliri. Hinahanap ang isang lihim na mekanismo. Pinindot niya ang isang maliit na uka sa gilid, paikot at click! Isang mahinang tunog. Sa pagkabigla nilang dalawa, ang kalahating buwan ay bumukas. Wow! Manghang sabi ni Hiraya. Ngunit si Sina ay natulala sa kanyang nakita sa loob. Mayroong maliit na espasyo para sa isang litrato, ngunit wala itong laman. Sa kabilang panig, mayroong nakaukit na mga salita. Sylvan and Amarantha, habang buhay at sa ilalim, isang petsa. October 23, 2018. Napakunot ang noo ni Sina. Tila pamilyar ang petsang yon.
Sinubukan niyang alalahanin. At bigla, naaalala na niya. Ito ang petsa na minsang naikwento sa kanya ni Amarantha sa isa sa mga madalang na pagkakataon na nag-uusap sila. Ang petsa kung kailan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Sina sa realisasyon. Hindi! Dali-dali siyang tumayo. Hawak-hawak pa rin ang bukas na medalyon. At walang katok-katok na binuksan ang pinto ng kwarto. Naabutan niyang magkahawak kamay sina Sylvan at Amarantha. Parehong umiiyak. Ngunit hindi na niya inintindi iyon. Sina, anong... Hindi na pinatapos ni Sina si Sylvan. Itinaas niya ang medalyon para makita nilang dalawa. Sylvan, Amarantha. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Kasal kayo? Ang tanong ni Sina ay naiwang nakabitin sa hangin. Kasing bigat ng katotohanang dala nito. Nagkatinginan sina Sylvan at Amarantha, isang tingin na naglalaman ng lahat ng sakit at saya ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan, tumango si Sylvan. Oo, Sina, sagot ni Amarantha. Ang boses ay mahina, ngunit sa unang pagkakataon, may bakas ng lakas. Bago siya umalis, nagpakasal kami ng palihim. Iyon pala ang ibig sabihin ng petsa. Isang sikretong seremonya sa isang maliit na kapilya sa probinsya, 2 araw bago ang nakatakdang pag-alis ni Sylvan. Isang desperadong pagkapit sa isang pag-ibig na alam nilang hahamakin ng mundo. Ang revelasyon na ito ay parang isang malakas na pagsabog. Ibig sabihin, si Hiraya ay hindi isang bastardo. Siya ay isang lehitimong de Leon, isang tagapagmana. Ang katotohanan ito ay parang isang ineksyon ng adrenaline sa ugat ni Amarantha. Ang babaeng kanina lang ay tila sumusuko na sa buhay. Ngayon ay may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na lang ito para sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay para sa kanyang anak, para sa karapatan nito. Lalaban tayo, Sylvan, sabi ni Amarantha. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan tayo ng ina mo. Lalaban tayo para sa anak natin. Nakita ni Sylvan ang apoy sa mga mata ni Amarantha. Ang parehong apoy na minahal niya noon. Ang apoy na akala niya ay tuluyan ng namatay. Tumango siya. Ang kanyang puso ay puno ng bagong determinasyon. Lalaban tayo, ulit niya. Samantala, ang balita ng kanilang sikretong kasal ay mabilis na nakarating kay Doña Isidra sa pamamagitan ng mga matang nakamasid sa ospital. At kung ang galit niya kanina ay parang isang bagyo, ang galit niya ngayon ay parang isang bulkan na sasabog. Isang probinsyanang may sakit ay opisyal na niyang manugang. At ang batang kinasusuklaman niya ay kanyang tunay na apo na may karapatan sa yaman ng mga de Leon. Hindi siya papayag kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang anak. Kung gayon, kokontrolin niya ang mundong ginagalawan nito. Kinabukasan, sa barangay Kislap Diwa, isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ang dumating. Pinamumunuan sila ng isang abogadong may daladalang mga papeles. Walang iba kundi ang abogado ng korporasyon ng mga de Leon. Pinatawag nila si Sina at ang iba pang mga residente na nakatira malapit sa tahanan ng mga pangarap na kinalimutan. Good morning, sabi ng abogado sa malamig na tono. Nandito kami para ipaalam sa inyo na ang lupang kinatitirikan ng inyong mga tahanan at pwesto ay pagmamay-ari ng De Leon Corporation at meron na kaming kautusan mula sa korte para sa isang clearing operation. Anong clearing operation? Tanong ng isang matandang residente. Kailangan ninyong lisanin ang lugar na ito sa loob ng 3 araw, diretsang sabi ng abogado. Kung hindi, mapipilitan kaming gamitan ito ng puwersa. Giba ang lahat ng istruktura kasama na ang lugawan na yan. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa buong komunidad. Gulo,
takot, galit. Nang malaman ni Sina ang nangyari, agad niyang tinawagan si Sylvan. Sa ospital, hawak ni Sylvan ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ito na. Ito na ang ganti ng kanyang ina. Isang atake, hindi lang sa kanya, kundi sa mga inosenteng taong naging parte ng buhay ni Amarantha. Lalo na si Sina, ang anghel na tumulong sa kanila. "Huwag kang mag-alala, Sina. Aayusin ko to," sabi niya. "Sylvan, anong gagawin natin? Ang mga tao dito?" "Ako nang bahala," sabi ni Sylvan. Ang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Pagkababa ng telepono, hinarap niya si Amarantha. Isang tingin lang, at alam na nilang pareho kung ano ang susunod na hakbang. Sa huling pagkakataon, hinarap ni Sylvan ang kanyang ina. Hindi sa telepono, hindi sa ospital, kundi sa mismong pugad ng leon, ang mansyon ng mga De Leon. Natagpuan niya si Doña Isidra sa hardin, kalmadong nagdidilig ng kanyang mga rosas na parang walang nangyayari. "Ina," sabi ni Sylvan. "Sylvan anak, nagbago na ba ang isip mo?" Tanong ng Donya. Hindi man lang siya tinitingnan. "Itigil niyo ang demolition sa Kislap Diwa." "At bakit ko gagawin yun? Isa lamang yung business decision." "Alam nating pareho na hindi ito business decision," maring sabi ni Sylvan. "Ganti niyo ito at hindi ako papayag." Sa wakas, ibinaba ni Doña Isidra ang kanyang pandilig at hinarap si Sylvan. "Wala kang magagawa." "Meron," sagot ni Sylvan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. "Kung itutuloy niyo to, sa mismong araw na gibain niyo ang bahay ng mga taong iyon, magpapatawag ako ng press conference. Sasabihin ko sa buong mundo ang lahat. Ang sikretong kasal, ang apo niyo na itinatakwil niyo, at ang ginawa niyong pananakot 7 taon na ang nakalilipas. At pagkatapos, itatakwil ko ang pangalang De Leon habang buhay. Isang saglit na katahimikan, isang digmaan ng mga titig, 2 leon, mag-ina, na handang sirain ang isa't isa. Ngumisi si Doña Isidra, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Subukan mo," hamon niya. "Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang anak na walang pera o ang inang nagmamay-ari ng lahat." Sa gitna ng kanilang matinding pagtatalo, biglang nagring ang telepono ni Sylvan, isang numero mula sa ospital. "Excuse me," sabi niya at sinagot ang tawag. "Hello, Mr. De Leon?" "Yes, this is he." "This is Dr. Alcaraz from the transplant department. I have some urgent news." Biglang kinabahan si Sylvan. "Is it about my wife?" "Yes," sabi ng doktor. Ang mga sumunod na salita ay nagpatigil sa mundo ni Sylvan. "Mr. De Leon, we found a potential kidney donor for your wife." Ang balita mula sa doktor ay dapat sanang maging purong kaligayahan. Isang himala. Ang sagot sa kanilang mga panalangin. Ngunit habang nakikinig si Sylvan sa mga detalye sa telepono, ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay. "Ano po? Sigurado po ba kayo, Doc?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Nanonood lang si Doña Isidra mula sa malayo. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Alam na niya. Siyempre, alam na niya. Siya ang nag-orkestra ng lahat. Pagkababa ni Sylvan ng telepono, tulala siya. Tila 10 taon ang itinandang bigla ng kanyang itsura. "May donor na raw," sabi niya. Hindi sa kanyang ina, kundi sa hangin. Isang anonymous donor, pero may kondisyon. "At ano naman ang kondisyon na yon, anak?" tanong ni Doña Isidra, nagkukunwaring walang alam. Humarap si Sylvan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong galit at pagkagapi. "Ang kondisyon ay kailangan kong ilipat ang lahat ng shares ko sa De Leon Corporation. Lahat ng mamanahin ko sa isang charity foundation na pinili niya. Ito na. Ito na ang huling alas ng kanyang ina. Ang huling pagsubok. Hindi niya kayang sapilitang paghiwalayin sila.
Hindi niya kayang itago ang katotohanan. Kaya't gagawin niya ang isang bagay na mas matindi pa. Tatanggalan niya si Sylvan ng lahat ng bagay na nag-uugnay dito sa pangalang De Leon. Ang pera, ang kapangyarihan, ang impluwensya. Gagawin niya itong isang ordinaryong tao, isang pulbi. Sa kanyang paningin, ang kanyang mensahe ay malinaw. Kung gusto mong makasama ang babaeng iyon, sige. Pero mabubuhay kayo bilang mga daga, malayo sa palasyo ko. Ito ang ultimong pagpili, ang buhay ng kanyang asawa, kapalit ng kanyang buong pagkatao bilang isang De Leon. Isang napakabuting donor naman pala. Sarkastikong sabi ni Doña Isidra. Ano ngayon ang gagawin mo, Sylvan? Hahayaan mo na lang bang mamatay ang asawa mo para lang sa pera? Tinitigan ni Sylvan ang kanyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya. Ang babaeng dapat sanang nagturo sa kanya kung paano magmahal. Ngunit ang tanging itinuro nito sa kanya ay kung paano maging malupit. At sa sandaling iyon, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na walang bahid ng pag-aalinlangan. Walang sinabing kahit isang salita, tumalikod si Sylvan at naglakad paalis. Kinagabihan, sa opisina ng abogado ng ospital, nakaupo si Sylvan sa harap ng isang salansan ng mga dokumento. Ang mga papeles na mag-aalis sa kanya ng lahat. Ang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa kanyang harapan, nakalagay ang isang litrato ni Amaranta, nakangiti. At sa tabi nito, isang guhit ni Hiraya, isang masayang pamilya na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Ito ang kanyang yaman. Ito ang kanyang kapangyarihan. Ito ang kanyang kaharian. Hindi ang mga gusali, hindi ang mga numero sa bangko. Sila. Walang panginginig sa kanyang kamay, walang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Kinuha niya ang pluma at sa isang pirma, isinuko ni Sylvan De Leon ang kanyang mundo. Nang matanggap ni Doña Isidra ang balita mula sa kanyang abogado, nasa gitna siya ng pag-inom ng kanyang mamahaling tsaa. Bigla niyang naibagsak ang tasa. Nabali ang hawakan nito. Ang tsaa ay kumalat sa mamahaling Persian rug na parang dugo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natalo si Doña Isidra De Leon. Natalo siya sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera, pag-ibig. Sa ospital, oras na para sa operasyon. Habang itinutulak ang kama ni Amaranta papasok sa operating room, naroon si Sylvan sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Sylvan, mahinang sabi ni Amaranta, sigurado ka na ba dito? Nalaman na niya ang tungkol sa kondisyon. Ngumiti si Sylvan, isang ngiting totoo at payapa. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging sigurado. Hinalikan niya ito sa noo. Mabuhay ka para sa amin, mahal ko. Naghihintay kami sa iyo ni Hiraya. Pumasok na sa loob ng OR si Amaranta. Naiwan si Sylvan sa labas, kasama si Sina at si Hiraya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Habang papalayo ang kama ni Amaranta sa mahabang pasilyo patungo sa operating room, ang kanyang mga mata ay medyo malabo pa dahil sa anesthesia. Ngunit sa dulo ng pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila may nakikita siyang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakatayo mag-isa, nakasuot ng itim. Nang tila lumingon ang anino sa kanya, isang kislap ng liwanag ang tumama sa mukha nito. Si Doña Isidra. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Ang muka ay hindi mabasa. Hindi ito ang reynang mayabang na nakita niya noon. Ito ay isang babaeng tila nag-iisa, isang nangiti, isang maliit, halos hindi makita, at may bahid ng pagsuko, ang sumilay sa mga labi ng Donya bago ito dahan-dahang tumalikod at naglakad papalayo, hanggang sa tuluyan ng lamunin ng dilim ng pasilyo. Iyon na ang huling imahe na nakita ni Amaranta bago tuluyang ipikit ng anesthesia ang kanyang mga mata. Ang leon ay kusang umalis sa kanyang teritoryo. Ang mga oras ng paghihintay sa labas ng operating room
ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buhay ni Sylvan. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, bawat yabag sa pasilyo ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, hindi siya iniwan ni Sina, habang si Hiraya ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, pagod sa emosyon ng maghapon. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto ng OR at lumabas ang isang pagod, ngunit nakangiting si Ruhano. Mr. De Leon, sabi ng doktor, tinatanggal ang kanyang surgical mask. The operation was a success. The new kidney is functioning perfectly. Isang malakas na buga ng hangin ang pinakawalan ni Sylvan. Hangin na, hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Ang bigat na nakadagan sa kanyang balikat sa loob ng napakatagal na panahon ay biglang gumaan. Naluha siya, hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong pasasalamat. Niyakap niya si Sina sa sobrang tuwa. Salamat, Lord. Salamat. Nang tanungin ni Sylvan kung sino ang donor para personal na pasalamatan, isang sagot lang ang ibinigay ng ospital. Ang donor ay humiling ng kumpletong anonymity at umalis na agad pagkatapos ng operasyon. Hindi na nag-usisa pa si Sylvan. Kahit sino pa man siya, utang niya rito ang buhay ng kanyang asawa. Hindi niya alam na ang donor ay isang ordinaryong office worker na may parehong blood type, na matagal nang nakalista bilang organ donor, at ang pagpili sa kanya ay isang tunay na himala ng pagkakataon. Ang pag-alis ni Doña Isidra kanina ay hindi dahil siya ang donor, kundi isang tahimik na pagtanggap ng kanyang huling pagkatalo. Lumipas ang mga araw, si Amarantha ay dahan-dahang nagpapalakas sa recovery room. Ang dating naninilaw niyang balat ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay. Ang dating walang buhay niyang mga mata ay may kislap na ulit. Ang unang pagkakataon na iminulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay niya. Si Sylvan, na akay-akay si Hiraya, ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama, may dalang isang bulaklak na ligaw, katulad ng ibinibigay ni Hiraya kay Sina. "Welcome back, mahal ko," sabi ni Sylvan. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amarantha. Tanging mga luha ng kaligayahan lang ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa isang maikling eksena, sa isang malaki at malungkot na mansyon, nakaupo si Doña Isidra sa kanyang engrandeng sala. Sa kanyang harapan, nakapatong sa mesa ang resignation letter niya bilang CEO ng De Leon Corporation. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit at lumang litrato. Isang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang ama. Isang larawan mula sa panahong ang yaman ay hindi pa nagiging sumpa sa kanilang pamilya. Isang luha ang pumatak dito. Isang luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Bumalik sa ospital, habang natutulog si Amarantha, nag-usap sina Sylvan at Sina sa labas. "Wala na sa akin ang lahat, Sina." Pag-amin ni Sylvan, hindi bilang pagrereklamo, kundi bilang isang simpleng katotohanan. "Ang perang ginamit ko para sa paunang bayad sa ospital, iyon na ang huli kong pera sa bangko." "Anong plano mo ngayon?" tanong ni Sina. Ngumiti si Sylvan, isang ngiting hindi pa nakikita ni Sina dati. Isang ngiting magaan at malaya. "Magsisimula kami ulit, mula sa wala. Pero sa pagkakataong ito, magkakasama kami." Tumingin siya kay Sina nang may buong pasasalamat. "At lahat ng ito, hindi mangyayari kung wala ka." "Wala yon," sagot ni Sina, gaya ng lagi. Isang linggo ang lumipas at handa nang lumabas ng ospital si Amarantha. Sa kanilang huling araw, iniabot ni Sylvan ang isang sobre kay Sina. "Pakiusap, tanggapin mo to," sabi ni Sylvan. "Alam kong hindi mo kailangan ng pera at wala na rin akong maibibigay." Binuksan ni Sina ang sobre. Sa loob, wala itong lamang pera. Ang laman nito ay isang application form
para sa isang scholarship program sa isang magandang unibersidad na kumpleto ng nasagutan at isang sulat ng rekomendasyon mula sa dating CEO ng De Leon Corporation na naglalaman ng pinakamagagandang papuri tungkol sa isang babaeng may pusong ginto at sa ilalim may isang maliit na sulat kamay mula kay Sylvan. Salamat sa pagiging anghel namin. Ngayon, oras na para tuparin mo ang sarili mong pangarap. Napaiyak si Sina habang binabasa ito. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngayon ay abot kamay na niya. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng sikat ng araw, naglakad ang isang pamilya. Si Sylvan, si Amaranta, at si Hiraya. Hindi na sila mga De Leon sa mata ng alta sosyedad. Wala na silang mansyon, wala na silang mga kotse, pero sa unang pagkakataon, sila ay tunay na malaya. At sa unang pagkakataon, sila ay isang buong pamilya. Hawak kamay silang naglakad patungo sa kanilang bagong umaga. Makalipas ang isang taon, ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa bagong signboard ng isang maliit, ngunit maaliwalas na kainan sa isang simpleng distrito ng syudad. Ang pangalan, Hiraya's Haven. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong adobo at sinangag ay nangingibabaw, humahalo sa tawa at kwentuhan ng mga customer. Sa likod ng counter, isang babaeng may magandang ngiti at malusog na itsura ang abala sa pag-aasikaso ng mga order. Si Amaranta. Ang anino ng sakit ay tuluyan ng nabura sa kanyang anyo. Pinalitan ito ng aura ng isang babaeng masaya, kontento at minamahal. Mula sa kusina, lumabas ang isang lalaking naka-apron, may hawak na isang bandihedo ng sizzling sisig. Hindi na siya nakasuot ng Italian suit, kundi isang simpleng t-shirt lang. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay mas totoo at masaya kaysa sa lahat ng nangiti niya noong siya pa ang CEO. Si Sylvan. Natagpuan niya ang kanyang tunay na yaman hindi sa boardroom, kundi sa pagluluto para sa kanyang pamilya. Order up! Masayang sigaw niya. Tumatakbo-takbo sa pagitan ng mga mesa, namimigay ng mga menu na siya mismo ang nag-drawing ay isang batang lalaki na masigla at puno ng buhay. Si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi na dahil sa luha ng gutom, kundi dahil sa ligaya ng isang batang lumalaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Sa isang mesa sa sulok, may isang dalagang abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang mag-anak. Ang kanyang suot ay simple pa rin, ngunit ngayon, meron na siyang suot na university jacket. Si Alonsina, isa na siyang Dean's Lister sa kursong social work, isang pangarap na natupad. Hindi niya isinara ang sinag ng pag-asa lugawan. Sa tulong ng mga residente ng Kislap Diwa na hindi natuloy na mapaalis dahil sa biglaang pag-atras ng De Leon Corporation, ito ay naging isang maliit na community center kung saan namimigay pa rin siya ng libreng lugaw sa mga batang tulad ni Hiraya noon. Sina? Tawag ni Amaranta mula sa counter. Tikman mo itong bagong recipe ni Sylvan para sa dessert. Tumayo si Sina at lumapit sa kanila. Inabutan siya ni Sylvan ng isang platito ng leche flan. Special yan. Tinawag kong Alonsina's smile, biro ni Sylvan. Nagtawanan silang lahat. Sa sandaling iyon, ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Maya-maya, pumasok ang iba pang mga customer. Ang mga dating kapitbahay ni Sina sa Kislap Diwa na dumayo pa para lang suportahan ang bagong negosyo ng pamilya. Nagbatian, nagkamustahan. Ang buong kainan ay napuno ng init at pakiramdam ng isang malaking pamilya. Habang pinapanood ni Sina ang lahat ng ito, habang pinapanood niya si Hiraya na nagpapakita ng kanyang drawing kay Amaranta, isang pamilyang may 3 tao at isang anghel na may pakpak. Isang malalim na pagkaunawa ang bumalot sa kanya. Ang lahat ay magkakaugnay. Ang isang simpleng mangkok ng lugaw na ibinigay niya noon
ay hindi lang nagpakain sa isang gutom na bata. Naging tulay ito. Naging simula ng isang himala. Nagligtas ito ng isang ina. Nagbuo ng isang pamilya. Nagturo sa isang lalaki kung paano tunay na magmahal. At sa huli, tinupad nito ang kanyang sariling mga pangarap. Isang butil ng kabutihan, na ngayon ay isang hardin ng kaligayahan. Ngumiti si Sina, isang nangiting dalisay at puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa asul na langit, at tahimik na nagpasalamat. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang palasyo na puno ng ginto. Nagtapos ito sa isang simpleng kainan na puno ng pag-ibig. At para sa kanilang lahat, iyon ay higit pa sa sapat. Iyon ang tunay na happily ever after. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alonsina, Amaranta, at Silvan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit ang biyaya nitong ibinabalik ay higit pa sa anumang salapi. Ito'y nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, isang sinag ng pag-asa ang palaging posibleng sumilay. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng nobelang ito. Ang inyong mga puso ang nagsisilbing inspirasyon sa bawat salitang aking isinusulat. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong aral ang inyong napulot sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasama sa ating pamilya, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.